This time, I believe, ang bawat isa po ay napagpala sa ating pong pagsamba, sa ating pong pagkakaloob. Tayo po yung nagpala sa ating Panginoon. Ngayon po, tayo naman po ay mapagpapala sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Atin pong ihanda ang ating mga puso as we welcome the servant of the Lord, Pastor Herbert Supan. Malakas na palakpak po sa ating pong Panginoon. Thank you, Jesus. Good morning po. Yan. Bless niyo yung katabi niya. Sabi niya, good morning, brother. Good morning, sister. Good morning po sa lahat ng mga nasa online. Sige nga po, bigyan natin ng napakagandang smile ang ating katabi. Okay. Meron po mga pictures dito. Tingnan natin kung sino yung merong pinakamagandang smile. Diba? Diyan si Daddy. Dad. Doon ka, Dad. Yun. Napakaganda, oh. Beautiful. Ayan. Ayan pa. Sina Sir Carmen. Ayan naman. Oh, diba? Ang ganda yan. Si Bishop. Okay. Napakaganda pong makita yung mga nakasmile. Amen. Praise God. Sa umagang ito ay nais ko pong magsalita sa paksang Making God Smile. Yan. Praise God. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. Heavenly Father, salamat po dahil you have given us the grace to enjoy our life, Lord. Nag-enjoy po kami sa inyong presensya. Nag-enjoy po kaming nag-a-attend every Sunday. Nag-enjoy po kaming sumasamba, Panginoon. Nag-enjoy po kami na ikaw ay aming marinig, maranasan, at maramdaman sa aming mga buhay. Holy Spirit, we welcome you. Kayo pong nakakaalam sa bawat pangangailangan. And Jesus, you're more than enough. Pagpalain at katagpuin po niyo ang bawat isa. Inihiling po namin na ang Holy Spirit ang siyang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. In Jesus' mighty name, we ask and we pray. Amen and amen. Making God Smile. Actually, ito po ay title doon sa isang pinost ni Pastor Marco Lasatin, Making God Smile. At I was able to compose a song actually for this title na Smile. Gusto niyong marinig? Ayan, kasi talaga namang fresh, bagong komposisyon na naman po. Ganun po kayo special. Dapat palaging fresh ang sinishare sa inyo. Are you ready? Medyo mahirap lang ng konti ito, pero I'll try my best sa tulong ng Panginoon. Makakayanin ko. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Yes! Binabago mo ako araw-araw. Yun na yan, yun na yan. Bagong-bago, hindi po ba? Praise God. Making God Smile. We are trying to make other people happy. Gusto natin yung ating mga mahal sa buhay, asawa, kaibigan, gusto natin silang ma-please. Gusto natin silang mapangiti. Hindi po ba pag nakangiti yung asawa po natin, ang sarap ng pakiramdam, ano? Happy wife, happy life, no? But are we doing our best to make God smile?
Alam po nyo, Noah gives us a clear example on how to give pleasure to God. He made God smile. We too can make God smile. Sino po ba si Noah? Si Noah po, sabi, he walked with God. Sa buong book po ng Genesis, ang pinakamatingkad po na binanggit, who walked with God, si Noah at saka si Enoch. Sa katunayan, si Enoch po, sa sobrang dikit niya kay Lord, hindi na siya namatay. Pumunta siya sa langit na buhay. No? He walked with God that sobrang mag-enjoy Lord, sobrang nag-enjoy si Lord sa kanya. Tara na nga, sama kita sa langit. Ganun kasaya yung kanilang fellowship. Isa sa nilagyan ng title na Who Walked with God is Noah. Si Noah po, siya ay nag-build ng ark, alam po nating lahat, na save ang kanyang family and save a whole generation. He knows how to make God smile. So matututo tayo sa kanyang example, powerful truths, how to make God smile. Gagamitin po natin yung salitang smile para po sa pinaka-main points po natin. Gusto po niya ng isang awit? Ayaw na. Okay, sige. Tuloy na natin. Okay. Point number 1, yung S, sumunod o obey. Genesis chapter 6 verse 22. So Noah did everything exactly as God had commanded him. Si Noah po, kung titignan natin ang kwento sa Genesis, meron siyang standard practice. Yung kanyang lifestyle, yung kanyang nakagawian. At yun po is to obey the command of God even to the very detailed. Ang halimbawa po ay ang mga sumusunod. Noah obeyed exactly in the way and time God wanted it to be done. Yung pong the ark specifications sa Genesis chapter 6 verse 13 to 17. Number 2, the animal classification, Genesis chapter 6 verses 19 to 29. The food for consumption, Genesis chapter 20. Sinunod po ito lahat ni Noah. The Lord was pleased sa obedience ni Noah. Nasubukan na po ba ninyo, tayo ng mga parents ito, alam po natin ito, pag may inutos tayo sa ating mga anak, iba-iba yung mga response nila. O, halimbawa, ikaw ay boss, ikaw ay manager, at ikaw ay nag-utos. Iba-iba. Minsan natutuwa ako sa mga reaction ng iba. Hindi lang mag-o-obey. Talagang higit dun sa ina-expect mo, gagawin nila. At mag-o-obey sila na makita mo, excited silang mag-obey. Kung minsan, pag may inutos ka at tinanong mo, kumusta yung inutos ko? Nakalimutan ko. Para sa akin po kasi, pag ang magulang ay nagbigay ng utos at ang anak ay sumunod, yun ay respeto. Malaking respeto sa mga magulang. Malaking pagpapahalaga sa mga magulang. Ang ibig sabihin, siniseryoso natin ang utos ng ating mga magulang dahil mahal natin sila. Ako kaya? Ako kaya sa harapan ng Panginoon, ako ba'y pleasing in the sight of God? Meron pong ginawang research na yung mga anak daw na masunurin ay tanda na yung asawa, babae, ay masunurin sa asawang lalaki. Alam niya yung hierarchy of authority. Pag sinabi ng asawang lalaki, yes yan, I submit. Susunod yan ng may kagalakan.
Nakikita yan ng mga anak. At yung mga anak, pag nakikita nila, naku, pag nag-utos si nanay, si tatay, masunurin yan kasi nakikita nila yung kanilang nanay. Ino-obey niya yung Ephesians chapter 5. Wife, submit to your husband. Siguro may exemption dito, but as a general rule, ayon sa Bible, pag yung anak mo ay hindi masunurin, ang ibig sabihin, kailangang kausapin si nanay. Baka hindi siya nagsiset ng example ng mabuti sa mga anak. Hindi natatapos sa nanay. Dapat kausapin ng mga tatay, baka hindi siya nagiging masunurin kay Lord. Kasi ang magiging bunga ng amang masunurin kay Lord at nanay na masunurin sa asawa, mga anak na masunurin. Buti na lang, lahat ng mga asawang babaeng naririto, masunurin sa asawang lalaki. Mengaklak ko. Ang lakas! Ang lakas! Nabilang ko, tatlo yung nag-amen. Ilan ba yung mga asawang babae dito? Tao po! Ngayon, asawang lalaki. Pagkakataon mo na ngayon, na i-congratulate mo yung asawa mong babae, sandali lang, ayusin mo, gentle dapat ang pagsasalita. Sabihin mo sa asawa mong babae, congratulations, masunurin ka sa akin. Sana may video, picture natin. Ay, nako, kung makapagsalita lang yung ibang mga lalaki na nandiyan, nagpupuwis ang damdamin at sinasabing, kaya mahal na mahal ko yung asawa ko masunurin. Tingnan niyo, walang nag-amen. Alam po nyo, obedience is the greatest expression of our love to the Lord. Sa Lucas, Kabanatang 11, talatang 27 hanggang 28, habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Ngunit sumagot siya. Si Jesus po ang nagsasalita dito. Higit na pinagpala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. So yung tunay na blessedness ay wala lang sa nakikinig. Ang tunay na pinagpala, ang sabi diyan, ay yung nakarinig at tumupad, nag-obey. The day you learn to obey, God will bless you. Tapos na po ang mensahe. Mag-closing prayer na po tayo. Ulitin ko po yun. The day you learn to obey, God will bless you. Yung binasa po kanina, na Matthew chapter 3, verses 13 to 17, yan po ay example mismo ng ating Panginoong Yesus kung paano siya naging obedient. Though sinless, Jesus still fulfilled the requirements of the law. His obedience opened up the heavens. The Holy Spirit descended on him, and the Father expressed His pleasure on His Son. On His Son po yun. The Father smiled. Yung obedience po ni Jesus Christ, sabi ni John the Baptist, hindi, dapat akong i-baptize mo. Pero sabi ni Jesus, we need to follow the requirement of the law. At that time po kasi, kinikilalang spiritual leader, si John the Baptist. At si Jesus, kahit siya ay Son of God, nag-submit siya doon sa baptism. Tingnan niyo ang nangyari. Nung mabaptize siya, nabuksan ng langit. Bumaba ang Holy Spirit in the form of a dove. Tapos nagsalita ang God the Father, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Bakit nag-obey si Jesus?
It is a sign na even Jesus Christ know how to follow instructions. Alam po nyo, nung 5 nights of consecration service natin, ang dami pong nakaranas ng baptism of the Holy Spirit for the first time. Yung iba naman po na matagal nang hindi nagagamit yung speaking tongues to restore. Marami po yung mga patutuong nakatanggap ng pagpapala, himala at kagalingan sa Panginoon. Pero yung iba, first day wala, second day wala, third day, fourth day, but wala. At sa patutuo po nila, na-receive nila yung baptism of fire, yung fresh experience with God, the power of the Holy Spirit after they have obeyed. Yeah. So gusto ko pong magtanong tayo ngayon, meron bang bahagi sa ating mga buhay na hindi pa natin na-obey si Lord? Meron bang inutos si Lord na nire-remind ka ngayon na kailangan kang mag-obey? Gaya ng kailangan mo ng patawarin yung kapatid mo. Matagal-tagal na rin yan, brother. O kailangan ka ng humingi ng tawad. O yung naisip mo ngayon na biglang pinaalala sa'yo, yan, sign ng Holy Spirit, mahal na mahal ka niya kasi nangungusap sa'yo at sinasabing, si Lord yan. Hindi ko man binabanggit yung specific na dapat i-obey, but in your heart, in your mind, na-refresh sa isip mo, si Lord yan. Sa message nga daw, kapag may pinipreach yung pastor, tapos ang layo-layo ng naiisip mo at para sa'yo, si Lord yun. May mga time naman na hindi ka naman kilala ng pastor, yung buhay mo parang kinukwento niya, magpasalamat ka kasi si Lord yun. Ano yun, yung message na making God smile, meron po itong powerful declaration. Yung powerful declaration, I will passionately please God. Sa 2024, gusto natin, ma-please natin ang ating Panginoon. And how do we put smile in God's face? Obedience. Noah was able to obey God. Sabi nga, we need a modern day Noah. We need to remember the chain of command. We follow our Heavenly Father and our children follows us. Noah obeyed God to the detail. Hindi po siya namili kung anong i-obey niya. Kaya nga yung ark, perfect siya kasi sinunod niya lahat ng utos ng Panginoon. Pag nag-obey ang Panginoon, kahit kung minsan mahirap, para sa ikabubuti natin yun. Wala tayong pinipili. Basta alam natin, ito malinaw, utos ng Diyos, nasa Bible. Meron kang personal word from the Lord. Huwag mong tatantanan hanggat hindi ka nakapag-obey. Pangalawa, M. Yung S, sumunod. Yung M, magtiwala o trust. Hebrews 11 verse 7. It was by faith that Noah built an ark to save his family from the flood. He obeyed God, who warned him about something that had never happened before. By his faith, he condemned the rest of the world and was made right in God's sight. Ang po nyo, si Noah, nasa kanya ang lahat ng dahilan para matakot, magduda at hindi sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. Bakit po? There are 3 reasons why Noah may not trust God. Una, the complication. Noah had never seen rain. Nung ipagawa ni Lord, yung malaking daong na to, hindi pa po uso ang ulan. So, excuse me po, sa Kapampangan,
Parang sira kabuntok na ng gagawan mo. Bangkang madagol. Nanan Mayan. Alam ginagawa mo, malaking daong. Bakit? Para sa kanya. Bakit ba hindi daong? So, ang hirap maintindihan yung utos ni Lord. At that time, sa panahon na malinaw na eh. Kasi alam na natin yung buong kwento. Pero kung ikaw lalagay sa kalalagay ni Noah, wow, hirap ito. Pangalawa, the location. Noah lived hundreds of miles from the nearest sea. Okay lang sana kung magtayo ka ng malaking daong sa tabi ng dagat. Ito, miles, hundreds of miles away dun sa pinakamalapit na dagat. Pangatlo, the allocation. Noah had problems of gathering all animals by twos and then caring for them. And yet, nagtiwala itong si Noah at natapos niya yung daong. The rest is history. Naintindihan niya yung ulan, at hindi lang umulan, pati lupa, bumulwak yung tubig, yung dagat na malayo, naging buong dagat ang buong earth. Yung imposible, naging posible. Naligtas sila dahil siya ay sumunod. Ang pagtingin ko po sa kapanahonan natin, hindi natin alam yung susunod na mangyayari. Sa mga balita, ang daming mga, kung papatulan mo, talagang magwo-worry ka. Iba't iba na yung mga balita. Pero sa atin, ano man yung darating, basta ikaw ay merong pagtitiwala sa Panginoon, nakasama mo siya, hindi ka dapat matakot. Hindi ka dapat mag-worry. Amen po ba? So ano man yung sitwasyon po natin ngayon, huwag nating alisin ang pagtitiwala sa Panginoon. Alam po natin na ang Diyos ay meron pong layunin sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Sa Hebrews chapter 10 verse 35, sabi doon, do not throw away this confident trust in the Lord. No matter what happens, remember that great reward it brings you. God did not promise a storm-free life on earth, but He did promise His ever-present help, strength, love, and presence. Sabi sa James chapter 1 verse 12, happy are those who remain faithful under trials. Because when they succeed in passing such a test, they will receive the reward, the life of which God has promised to those who love Him. God doesn't always change the circumstances, but the cross of our Lord Jesus Christ is a proof that God always has a purpose behind every circumstances, and that His purpose and His plan will prevail and triumph through any circumstances in this world. Sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Madali pong magtiwala sa Panginoon pag ayos lahat. Pero pag kami mabigat na pagsubok, doon natin makikita ang tunay na nananampalataya. Pero hindi daw napiplease si Lord kung walang faith. So ang isa sa nagpapangiti sa Panginoon ay yung taong lumalaban ng hahawakan sa pangako ng Panginoon. Kahit hindi niya naintindihan yung nangyayari sa kanyang buhay. Kung ikaw ay naririto ngayon,
Dumadaan ng matinding pagsubok. Hindi mo maintindihan ba't nangyayari sa buhay mo yan. Kung ikaw ay nasa online, pero nandyan ka pa rin. Nag-attend ka pa rin. God is pleased. Kasi pinakita mo, kahit hindi mo maintindihan, hindi ka pa rin nagpapigil sa kaway para sambahin ang ating Panginoon. Totoo ang pananampalataya mo. Your faith is unshakable even in the midst of difficult circumstances. Pangatlo po, smile, sumunod, magtiwala, ibigin, o love. Genesis chapter 6 verse 9. This is the history of Noah and his family. Noah was a righteous man, the only blameless man living on earth at that time. He consistently followed God's will and enjoyed a close relationship with Him. So Genesis chapter 6 verse 7 and 8 sabi, and the Lord said, I will completely wipe out this human race that I created. Yes, I will destroy all the animals and the birds too. I am sorry I have ever made them. But Noah found favor with the Lord. Why? Bakit ganun na lang ang pabor na ibinigay ni Lord kay Noah? Dahil sa kanyang malalim na pagmamahal sa Diyos. Close relationship. And that close relationship ay binigyan ng parang dinescribe that he walked with God. He walked with God kasi naririnig niya yung tinig ng Panginoon. Hindi pa nangyayari, 120 years before, kinakausap na siya ni Lord. Kaya tayo kung i-develop po natin yung ganong klaseng pagmamahal, intimacy with the Lord, at na sumusunod tayo sa Kanya, nagiging safety tayo sa future. Nalilis tayo sa panganib, napiprepare tayo, ano man ang dumarating. May binigay si Lord sa atin sa 2024, unshakable. So, ang ibig sabihin, dapat magpakalalim tayo kay Kristo. Ano man yung dumating in the near future, handa ka. Mahirap lang naman at masakit ang buhay pag hindi ka handa. Pero pag handa ka, pagdating yan, maramdaman man, pero nakatayo ka pa rin. Bahagi ng pagpapalalim, ayun pong ating relasyon sa Panginoon. Kaya nga, yan po ay commandment. Ano po? Sa Matthew chapter 22, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the greatest and first commandment. Kung sinusunod mo yung utos na Lord, masaya siya. Kung sinusunod mo yung pinakamalagang utos ng Panginoon, nagbibigay po talaga ito ng kaluguran sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, loving God and loving people must be our passion. Sa ibang translation, yung Mark chapter 12 verse 30, ganito po yung pagkakasulat. So love the Lord your God with all your passion, with all your prayer, with all your intelligence, and with all your energy. Ipinapakita na hindi maligamgam. Pinapakita maapoy with all your energy, with all your intelligence. Ang nagpapasaya kay Lord, yung mainit tayo sa Kanya, ayaw niya yung maligamgam. Yung nga sabi sa Revelation chapter 2 verse 4, but I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Kausap niya yung Ephesian church. Kahit nagsiserve sila, kahit masipag sila, pero sabi niya, hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Kaya nga yung fire na na-receive po natin after consecration night, kailangan yan mini-maintain. Napakasarap tignan yung mga Kristiyanong na-revive, napuspos ng Holy Spirit, kahit hindi mo inuutos, nag-obey yan, nag-evangelize, nag-disciple, nagsiserve, tumutulong. But after a while, nawawala sila kasi namamatay yung apoy. Kinakailangan mapanatili natin yung fire sa ating puso. On fire.
How do we keep that fire of loving God? Una, we need to develop spiritual disciplines. Merong 4 very important meetings na dapat ay ginagawa natin. Number 1, yung ating daily devotion. Number 2, yung ating care group, yung ating small group. Number 3, yung Sunday service, kagaya nito. Nawa, lahat tayo dito, magkaroon tayo ng commitment na sa 2024, hindi tayo mag-a-absent ng Sunday service. Ang lakas ng amen. Malakas na malakas ang amen. Ang sarap nun. Lord, priority ka. Sa biyaya mo, hayaan mo, Lord, maging perfect attendance ako ng Sunday service. Pangapat po, trainings. Dito po yung mga conferences at mentoring. Sa katunayan, sa Feb 3, the first Saturday of the month, na supposed to be prayer and fasting natin, ginawa po ni Bishop na training and equipping. Kasi after po ng spiritual preparation, na nagkaroon tayo ng lakas galing sa Holy Spirit, kailangan po ma-develop, ma-refresh tayo sa mga skills natin as care group leader, mag-evangelize, magdi-disciple. So ito po ay sa Sabado. Alas 8 ang alam ko, alas 8. Dito 8:30. Kung magkamali man ako, mas magandang hindi ka na malate. 8 to 2 o'clock. Okay? So, ito po ay para sa mga leaders at gustong maging leader. Pwede po kayong mag-join. Importante po yan. Yung mga trainings po kasi, yung mga relevant, updated na dapat natin gawin para maging effective pa tayo as care group leaders, as minister. Kailangan po natin yan. Pangalawa, maintain personal connection. Okay? Apat yan, personal relationship with God, local church. Kasi napakahalaga, meron tayong tinatawag na calling sa local church. Yung palipat-lipat ng church, hindi mag-grow yan. So hanapin mo, saan ka feel at home? Saan ka lumalago? Saan mo nararamdaman yung presence ni Lord? Saan ka konektado? Saan yung mga kasama, pamilya sila? Alam mo, diyan ka dinala ng Panginoon, doon ka magstay para patuloy kang lumago. Care groups, importante po ito kasi dito po talaga nagaganap ang discipleship. Dapat meron tayong leader, either care group leader, pastor, na meron pong personal discipleship. Yung nababantayan tayo, nagagabayan po tayo. Importante po, mini-maintain natin ang mga connection ito. Nandyan pa po ba tayo? Nagkakaintindihan po tayo. And then yung panghuli, exercise spiritual productivity. So hindi lang kain ng kain, hindi lang, Amen, praise God, thank you Lord. Kundi nagiging productive tayo. Sa papaanong paraan, dapat merong change of character. May pagbabago sa ating mga ugali. Merong change of habits. Yung mga hindi magagandang habit, natatanggal na at nakakapag-develop tayo ng positive habits. Merong change of values. Hindi na natin sinasayang ating oras sa mga bagay na hindi mahalaga. Kasi this time, nag-grow na tayo, alam na natin kung ano yung pinakamahalaga. Alam na natin dapat nating pahalagaan. At panghuli, involved in the ministry. Ito, sigurado, alam na nyo to, pero babanggitin ko. Kung oobserbahan po natin, ang Kristiyano na hindi nag-i-involve sa ministry, nag-a-attend lang every Sunday, pumapalakpak, nag-aamen, nagwo-worship, pero hindi sumasali sa ministry, mabagal lumago. Kinakailangan mag-involve tayo sa ministry dahil yan ay nagpapalakas, nagbibigay ng mas bagong karanasan sa ating Panginoon. So how to keep fire burning? Gawin natin yung 3 bagay na yon. Nung tanungin po si Reinhard Bonnke, sabi nila, in the war between Christianity and Muslim, who will win? Hindi niya sinabing Christianity,
niya sinabing Muslim. Ang sinabi niya, whoever is on fire wins. Hindi po tayo magtatagumpay sa misyon na pinapagawa ng ating Panginoong Hesus kung hindi tayo maapoy. Yung term nga hindi tayo naglalagablab sa Panginoon. Whoever is on fire wins. Pangapat po, L, lingkod. Okay? Serve yan, serve. Okay. 2 Peter chapter 2 verse 5. And God did not spare the ancient world except for Noah and his family of 7. Noah warned the world of God's righteous judgment. Then God destroyed the whole world of ungodly people with a vast flood. Hebrews 11 verse 7. It was by faith that Noah built an ark to save his family from the flood. He obeyed God who warned him about something that never happened before. By his faith, he condemned the rest of the world and made right in God's sight. Yung klase ng paglilingkod ni Noah, niligtas po niya yung kanyang buong pamilya. Hindi po siya nagpatangay sa mga detractor, ng mga persecutor. Imagine, isa lang siya, pero nanindigan siya. Pinaglingkuran niya ang Panginoon at ang naging pagpapala sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa 1 Peter chapter 4 verse 10, God has given gifts to each of us from His very variety of spiritual gifts. Manage them well so that God's generosity can flow through you. And how can we serve God? The only way you can serve God is by serving other people. Meron po tayong 21 days prayer and fasting. Dito po sa ating 21 days prayer and fasting, meron po tayong tinatawag na fasting that pleases God. Isaiah 58 verse 10. Sabi, feed the hungry and help those in trouble. Then your light will shine out from the darkness, and the darkness around you will be as bright as the day. Yung pong fasting that pleases God, yung tinutulungan natin yung mga poor. Nakaka-bless nga po kayo kasi meron akong nakikita na wala pa yung February 3 pero nagdadala na ng mga damit, nagbibigay na ng offering, gumagawa na ng mga pagmimisyon sa mga poor. Why? Because we want to serve other people. Yan, sa lahat ng mga teacher na narito, shout out sa inyo na nasa online. Kagaya ni ma'am, gamitin po natin yung ating impluensya. Huwag lang nating iserve ang mga estudyante at punuin ang kanilang mga kaisipan. Kundi serve natin sila, magmalasakit tayo sa kanilang eternal destiny. Dalhin natin ang liwanag ni Kristo sa kanilang madilim na buhay. Pag meron kang pagmamahal sa Panginoon, hindi pwedeng hindi ka gumalaw para tumulong sa kapwa. Hindi pwedeng nandiyan ka, I love the Lord. Praise God, I love you, Lord. Nag-ateng ka, I love the Lord. Uwi ka I love the Lord. Pero nandiyan yung mga needs, nandiyan yung mga nawawalang kaluluwa, nandiyan yung papunta sa impyerno. Nandiyan yung mga naghiwalay na mag-asawa. Nandiyan yung mga nagdadrugs, nandiyan yung mga naka-addict sa social media. Titignan mo lang ba? Serve! Reach out! Nagpagamit ka sa Panginoon. We need more laborers, more intercessors, more soul winners, more care group leaders, more servants, more ushers sa kingdom ni Lord. And God is calling you right now. God is calling the church to serve. Kailan mo pa ipapagamit ang buhay mo sa Panginoon pag nag-rapture na? Ngayon na yan.
Meron kang kakilala na hindi ko kakilala. Meron kang impluwensya na hindi ko impluwensya. Gamitin mo yan. Parang si Major, Doc Cernan, sa mga pulis, nagsishare yan. Dinadala kami, nagsishare. Pag yan, nag-ano po ng ngipin. Hahawakan po yung flies. Tatanggapin mo si Lord o hindi? Pag tatanggapin, ayusin na yung gamit. Talagang pinupuwersa niya. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 7, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men. Pag ikaw ay nagdesisyon na mag-obey kay Lord, dapat mag-obey ka with the right heart. Ano yung right heart? You serve with grateful heart. Lord, paano ko masusuklian yung kabutihan mo sa aking buhay? Yung grace mo. And then, Lord, I will serve you. Hindi ka magsiserve kasi inutos ka ni pastor. Hindi ka nag-serve kasi gumagaya ka lang. Nagsiserve ka kasi you're so much grateful that you want to love God by serving Him. You serve with passion, giving your best effort. You serve with joy and enthusiasm. Panghuli po, dito nahirapan ako. Pagpasensyahan niyo yung nilagay kong salita, pero ipapaliwanag ko naman. Yung E, ang hirap ng worship sa letter E. So, ang nilagay ko po ay incenso. Incense, di ba? Sa nag-worship yan. Worship po yan. Sige na, total. Tayo-tayo lang naman. Tanggapin na natin. Ano? Wala talaga kung makita. Kung meron kayong masasuggest, baka ipipreach ko ulit o may tatama po to. Genesis chapter 8 verse 20. And Noah built an altar to the Lord and sacrificed on it the animals and birds that has been approved for that purpose. Si Noah, yung pagsamba kay Lord, lifestyle. Ang unang ginawa niya, pagdaong ng barko, nagtayo siya ng altar. Bilang pagsamba sa ating Panginoon. Alam naman po natin sa atin ang pagsamba, hindi lang, isang paraan lang ng pagsamba, yung aawit tayo at magpupuri sa Panginoon, napakahalaga niyan. Pero sa atin po, tinatawagan tayo ng Panginoon ng maapoy na pagsamba. Mas mataas na level ng pagsamba. At ano po yun? Na sa lahat ng ating ginagawa, ibinibigay natin yung ating pinakamabuti. Ang tawag niyan, lifestyle worship. Kung ikaw ay naglalaba, nagluluto everyday, pagbutihin mo yan, pagsamba kay Lord yan. Kung ikaw ay doktor at tumutulong ka pagbutihin mo yan, pagsaserve kay Lord yan. Kung ikaw ay engineer at nag-construct ka, pagbutihin mo yan para kay Lord yan. Everything that we do, hindi lamang po yung ginagawa sa lukuran ng pulpito ang banal. Lahat ng ginagawa natin araw-araw, yan ay banal sa harapan ng Panginoon. Kung yan ay gagawin mo para kay Lord. As a sign of worship to God. Worthy po ba? Karapat-dapat po ba ang Panginoon sa ating pagsamba? Opo. Worthy po ba si Lord ng ating the best? Opo. Ipakita natin yan sa araw-araw ng ating buhay. Sabi ko nga sa mga teacher, huwag ka lang papasok kasi magtuturo ka. Hindi lang dahil sa sweldo, hindi lang dahil sa requirement. Pumunta ka doon kasi ang ginagawa mo, ikaw ang pinaka-best teacher, best effort ang gagawin mo, na yung mga estudyante mo, maalala, yung teacher namin yun, lahat ng ginagawa niya, excelente. Gustong-gusto namin yung teacher na yun. Kasi magaling na siyang magturo, may malasakit pa. Hindi yung, ayaw kong pumasok dyan. Wala akong nalalaman dyan. Mahirap yan. Mahirap na, pinahihirapan pa. Ewan ko ba naman, may mga teacher, no? Parang accomplishment sa kanila na bumabaksak yung mga estudyante nila. Naku naman, tulungan naman ninyo sila. Hindi, wala naman pala dito yung mga kausap ko. Ano sabi po sa Ecclesiastes?
chapter 9, verse 10. Whatever your hand finds to do it with all your might. For in the realm of the dead where you are going, there is neither working nor planning, nor knowledge nor wisdom. Sa Colossians chapter 3, verse 23, sabi, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod, at hindi sa tao. So ang ating tema, Making God Smile. May declaration tayo, I have a passionate desire to please God. Paano natin ipiplease ang Panginoon? Sumunod tayo. Magtiwala tayo. Ibigin natin siya. Maglingkod at sumamba. A lifestyle worship. Today, kakaroon tayo ng sama-samang declaration. Tumayo po tayong lahat. Sabay-sabay po nating sabihin, I have a passionate desire to please God. Ulitin natin, I have a passionate desire to please God. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Sige po, anuman pong bahagi ng ating buhay na niremind tayo ng Panginoon na kailangang sumunod, tumugon po tayo kay Lord. Kung nararamdaman po natin na unti-unti ay nanlalamig, let us restore the fire of our love. Gawin nating pangarap sa ating buhay na mapatuwan natin, mapasaya natin ang ating Panginoon. That we will live a life pleasing in the sight of God. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? We love you, Jesus. I could sing this songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Worship you, I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship. So I throw my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah.
Give the Lord a hand of praise. Hallelujah! Worship. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Ama sa himala. Thank you, Jesus. We love you, God. We declare, O God, that ito todo namin ang aming pagsunod sa iyo, ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Gamitin po niyo kami kagaya ni Noah sa lahat ng aming gagawin sa loob at labas ng church. Ito po'y magbigay kaluguran sa iyong banal na pangalan. Sa iyo po namin iniaalay ang lahat ng papuri. In the mighty name of Jesus. And everybody will say, Amen. Oh, I'll throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah.